Sayang, kung hindi pa ako aalis ako sasama sa'yo sa event na yan, mamaya. Ani Amor na humawak sa braso ni Govin. Mamaya, event? Parang batang naiiyak na naman siya at nagbaba ng tingin. She's so wrong of coming down. May bisita pala at hindi na dapat siya bumaba muna. Hindi naman siya bagay na makiharap sa mga ganoong klase ng tao. Govin is a billionaire at siya ay wala kahit na piso. She's not even welcome in his world. His world is sparkling in diamonds and platinum while hers is plain cloudy and dim. No gold, not even a silver jewelry to own. Umihit siya habang pinipigil ang pag-iyak pero parang biglang may nag-flash sa likuran niya kaya lumingon siya. Gulat siya nang salubungin siya ng flash ng kamera at kaagad natakpan ng kamay ang mukha niya. Stop it! Mabalasik na suway ni Govin sa lalaking kumuha sa kanya ng litrato. Don't dare take a picture of her! Oo, kasi hindi ako katulad niya na pwedeng ibandera ang mukha sa magazines at dyaryo. She's a maiden, was imprisoned and paid for an absconder's personal motive and sexual desires. She doesn't even fit to be in his world and be captured like a star. She's a traded maiden, dirty and nothing more. I'm sorry. She's just so really pretty. Sagot naman ng lalaki na may hawak na camera. Umiti siya kahit paano sa compliment na iyon, pero hindi naman nabawasan ang panliliit. Pero bakit nga ba siya naliliit na naman? Bakit kinukumpara niya ang kanyang mundo sa mundo ni Govin? Kahit na nga simpleng pagkuha ng litrato sa kanya ay ayaw nito ipagawa kasi lalabas siya sa balita at malilink dito. Sino nga ba naman ang bilyonaryo na gustong malink sa isang masahan at babaeng galing sa club? Give me your goddamn camera! Galit na utos na Govin sa lalaki na walang nagawa kung hindi ang sumunod naman kahit na hindi yata mapuknat ang tingin sa kanya. Come here, Emily! Nakangiting anyaya sa kanya ni Amor na bumitaw sa braso ni Govin at kinuha pa siya sa may hagdan. Ayoko, hindi naman ako kailangan dyan. Umiling siya pero marahan siyang hinila ni Amor. She's Emily, Darks. Amor introduced but she interjected right away. Personal alalay. Ngumisi siya at tinago ang lungkot at nararamdamang kababaan. Takang tumingin sa kanya sa Amor habang sa Govin ay natigilan sa pagbura ng litrato niya sa camera. Assistant? Tanong ng babae na may hawak na sobre at inararo siya ng tingin. Tumango siya at ngumiti. Assistant, alalay, chimay, chipipay, muchacha, yaya, ganoon. Kibit balikat niya. Mas mabuti na iyong pakinggan kasi sa bayarang babae o hostess, pokpok, Magdalena, kalapating mababa ang lipad o kung ano paman. Kasi ang mundo ay mapanghusga at kahit na walang alam ang mga tao tungkol sa dahilan ng pagkapit niya sa patalim ay hindi may iwasan na mandiri sa kanya ang tao. It will affect Govin's image as a businessman, as a wealthy individual, saying, why does he keep over inside his house? Kawawa naman. Yumuko siya dahil sumisikip ang dibdib niya. You don't look like a nanny yourself. You're so gorgeous. Anang lalaki kaya ngumiti ulit siya. Thank you. Excuse me. Anya na tumalikod na at walang sulyap kay Govin na naglakad papunta sa kusina. Nakita niyang nakatayo sa may rap ang yaya Lerma niya at nakatingin sa kanya. Humikpi siya at yumakap kaagad dito. Tana, miss ko na po si nanay. Gusto ko na po umuwi pero iniisip ko si baby. Kung aalis ako, walang kasiguraduhan na mabibigyan ko ng magandang kinabukasan ng ano ko. Pero habang nandito ako, nararamdaman ko kung gaano ako kababa, Yaya Lerma. Nararamdaman ko kung gaano ako kaliit kumpara kay Boss Light. Umiiyak na sumbong niya. Bakit mo nararamdaman iyan? Bakit mo ikinukumpara kayong dalawa? Napakibit balikat siya. Bakit nga ba? Hindi ko po alam. Hindi ko rin po alam pero nagising ako ngayon na yun ang nararamdaman ko. Tahan na. Hinawakan ni Lerma mukha niya at pinahid ang mga luha. Ang ganda-gandang bata, iyakin. Mamaya iiyak ang baby sa loob ng tiyan mo. Kumain ka na lang at marami ako nilutong pananghalian. Kulang ka pa yata sa tulog. Upo na, upo. Ipinagila siya nito ng stool kaya marahan naman siyang naupo roon. Maya-maya pa ay sumilip si Amor sa pinto ng kusina at pumasok. Agaran iyong yumakap sa kanya sa likuran at inilapag ang isang kahon ng nude makeup.
at isang kahon ng mga lipsticks na ang nakikita niya ay shades of pink and nude. Bagay ito sa'yo. Don't be afraid to use it. YouTube na lang kung paano maglagay kasi mukhang hindi ka naman naglalagay ng kolorete. You look even more fantastic. Fight, girl. Keep in touch. I will miss you. Hinagkan siya nito sa pisngi kaya ngumiti siya. Thank you. Mag-iingat ka. I will. You too. Nito tapos ay sa Yaya alarma naman nila may iniabot. Pakibigay na lang po kay Rebecca na palagi naglalaba. Ani pa ni Amor. Emily looked at the door when she felt being undressed. Nakita niya si Gavin na nakatayo sa may tapat ng pintuan at nakatingin sa kusina. Pero hindi niya alam kung siya ang tinitingnan. Nakasuot naman kasi ng sunglass kaya paano niya makikita. Pero ramdam niya na sa kanya ito nakatingin kaya parang sinisilaban siya. Kagabi nakatulugan na lang niya ang pagbantay dito habang paungol-ungol ito sa sobrang kalasingan at natahimik lang ay nampunasan niya ng maligamgam na tubig. Tapos, sigaw pa nakuha niyang kapalit at pagsusungit ngayong tanghali. And what was the peck on her hip for? Pampakonsuelo ba iyon bago siya sigaw-sigawan at insultuhin? Nakita niya ang hawak nitong invitation at mukhang tinanggap nito iyon. Ibig sabihin ay aatan ito mamayang gabi. She just heaved a deep sigh and moved her eyes away. Para tuluyang makaiwas ay umalis din siya sa silyang inuukupan niya at siya na mismo ang lumapit sa gatasan. Pero nakita niya isang lata ng Anmom Choco na sa TV lang niya napapanood. Yaya, binili niyo po? Parang sumigla na naman siya bigla. Ako ang bumili niyan. Sagot ni Amor. Dark asked me all the foods that you need. From cereals to milk and Yaya told me na ayaw mo ng gatas kaya choco na lang. Binabilhan siya ng mga kailangan. Malamang para sa bata. Tumango siya at tumingin sa pintuan at nandoon na naman nakatayo ang kurimaw at sumandal sa hamba. Ewan niya kung sinusundan siya ng tingin. Lumayas na nga siya. Sumunod-sunod pa tapos mga away. Parang baliw talaga. Pairap na tumalikod siya. Amor, it's time to go. Sinasayang mo oras ko. Busit na tumalikod iyon at mabilis na lumayas. Nagmamadali naman na sumunod sa Amor at kung bakit naman, nainggit na naman siya at parang ang dumi ng utak niya na baka mag-hotel pa ang dalawa bago ihatid sa airport ang babaeng doktora ni Gavin. Ano naman pakaalam mo, Emily? Setan niya sa sarili. Sumimangot siya at naalibadbaran na naman. Parang ang gulo-gulo na niya dahil sa pagbubuntis. Ganoon palang epekto noon. Hindi niya alam basta magulo ang isip niya at magulo ang damdamin niya. Yaya, ano po yung event na pupuntahan ni Boss Light? Natutop niya ang bibig nang biglang sumulpot ang lalaki sa pintuan at may bit-bit na isang tarheta. I'll be back after 1 hour. You'll have your first prenatal checkup. And don't be such an headache. Baka lumayas ka nang walang pasa... Agarang salubong ni Gavin. Alam ko na. Putol niya sabay irap. Malilinti ka na naman ako. Oo na. Memorize ko na yan. Lumayas ka na dahil sinasayang mo oras ko. Ganto naman niya at gagad pa niya sa sinabi nito kay Amor. Kaya natawa ang yayalarma nila. Don't make me lose my patience, Emily. Bakit? Meron ka ba nun? Inirolyo niya ang mga mata. Jomit, just obey what I say. Walang lalabas ng bahay, kahit sa gate. Mariin ang utos nito. Dinaig pa naman niya ang ginto na nanakawin samantalang fancy naman siya. Mara siyang lumingon. Ano? At sila ako pwede? Sa loob ng gate lang? At dapat payag ako? Hindi mo naman ako preso at hindi mo pa nga ako binabayaran ng 500,000. Fine. Mabilis pa sa alas 4 ang sagot nito kaya hindi siya halos makapaniwala. But let's be legal. Gusto ko masiguro na hindi mo ako tatakasan para may gamitin ka sa pagpapalaki ng anak natin. I'll notarize it. Tumalikod ito at siya ay napatanga. Siguristang walang hiya. Ano ngayon, Emily? Wala kang kawala. Wala nga. Walang imik na pumasok sa Gavin sa loob ng bahay matapos na makabalik galing sa airport. Kaya lang ay parang nahipnotis mo siya nang makita si Emily na nakatalikod. Suot ang isang puting bestida kung saan labas sa mga balikat ng dalaga at ang walang kasing puti at kinis na mga hita. The truth is, he never wanted to look at her whenever he gets mad and jealous. Naaawa siya sa mukha nitong ang bata-bata. Pero anong gagawin niya? Literal na para siyang sinasapian ng demonyo kapag nagwawala ang inggit at selos niya.
And she just never knew how much it had hurt him when she said that she'd soon leave his place because that professor is waiting for her. Govan still battling with his pride. Ngayon lang nangyari sa kanya ang ganoon na parang trap na trap siya sa isang babae at wala ni butas ng karayom para lusutan niya papalabas. It's been decades and he had been always a winner of his own league. That's why it's not easy for him to accept that this time a woman is about to make him a loser and worst, beat him down on his knees. Minsan lang siyang natalo sa buhay, noong bugbugin siya at kamuntikang mamatay. At sa oras na mag-cruise ang landas nila ng numero 1 kalaban niya noon, na si Thalia Santiago, ipatitikim niya kung sino ang talunan sa kanilang dalawa. Noon kahit na wala siyang background sa martial arts, walang alam sa firing, walang alam kung paano dedepensahan ang sarili, hindi na siya basta tumitiklop lang. Paano pa ngayon na sa lahat ng bagay ay bihasa na siya? But why does it seems like there's no better defense to fight what he feels? Lalo niyang tinitiis, lalo naman na gustong kumawala. And he doesn't want to pay her money anymore when he will get intimate with Emily again. But if money is all that he need to keep her, then he'd pay over and over again. Ang ganda ng gising niya dahil nakasiksik na naman si Emily sa katawan niya kanina. At nang balikan niya matapos ang ilang oras na pagpapawi sa gym, ay nangangaligkik sa lamig kahit tanghali na. Inalikan pa niya at kinumutan pero nahagip ng mga mata niya ang dalawang cellphone sa mesa. At nang madiskubre niya ang ilang minutong tawag sa call logs ng basic phone ni Emily, galing sa walang hiyang si Brent, umalsa ang galit niya at ngaling-ngaling niyang basagin ang lampshade at ang TV. And his best revenge was to invite Sheena out tonight for a dinner date. And since he has a special event to attend to, baka doon na lang niya imbitahin ang babae. Para na siyang luko-luko. Hindi na niya alam kung ano pa ang gagawin. Kung gusto ni Emily ang professor na iyon, susubukan din niyang mawala ang kahibangan niya gamit ang ibang babae. And now, no more backing up because Sheena will be his date for tonight. He'll invite that woman. And one more. He'll never display Emily in front of everyone's eyes. Kanya lang ito kahit na ang gusto nito ay ibang lalaki. Sa loob lang ito ng bahay niya dahil hindi pwede na may aaligid pa at makakakita dito. She's only permitted to go to school and instantly be home after the school hours. Ayaw niya na pagkaguluhan ito ng media. Bumalandra sa mga tabloids ang maganda nitong mukha at sa huli may ibang aangkin at may dadagdag pa sa pesting listahan ng taon na gusto niyang i-assassinate. And who's number 1? Si Professor Pangit. Let's go. Anya nakaagad na nagpalingon sa dalaga at napasandal sa piano dahil sa gulat. Papatayin mo na naman ako sa gulat, Boss Light. She inhaled and shook her head. Humakbang ito papalapit at saka inilahad ang palad sa harap niya na para bang may hinihingi. Ano na naman? Kunot no siya sa ilalim ng suot na sombrero. 500,000 ko. Jesus, mukha ka talagang pera. We'll meet the OB first, and then we'll make the documents. Napumewang tuloy siya at umiling. Saka hindi lang iyon. Gusto ko nandito si nanay at si Nachang. Doon na nalaglag ang panga niya. Hindi siya sanay ng may maingay sa bahay at si Emily nga lang ay natutulig na ang tangan niya. Kung anong gago ba naman kasi niya na hindi mapakawalan sa kabila ng mga negative attitudes nito. Tapos magdadagdag na naman siya ng Armalite sa bahay niya. 3 pa. Mag-suicide na kaya siya? You could ask anything from me, not just to let me stay with some people who I don't know. I've been all alone in my life, Emily, and I am not like you. Kahit kailan hindi ako magiging tulad mo kaya huwag mo ko ipara sa'yo. We're different and not because it's you, you will presume that it's also me. Tahas ang sabi niya na parang nagpalitaw ng kung anong sakit sa mukha nito. Maya-maya tumango ito. Sa bagay, magkaiba nga pala tayo at hindi ka naman pala nakikihalubilo sa mga kauri ko. Nagtataka nga ako kung paano mo ako natitiis na amuyin at halikan. Gayong galing ako sa lugar na hindi mo iniisip na kaya mong tirhan. Na kayang tirhan ng tao dahil tirahan lang ng mga daga. Paano ko nga naman makikisama sa pamilya ko samantalang bilyonaryo ka nga pala? Her eyes turned hurt and mud. Umalis ito sa harap niya. Hindi naman iyon ang ibig niyang sabihin. Pera na lang ang hingiin mo. Sagot naman niya na kahit ba parang nainsulto siya sa pasarin ng dalaga ay binaliwala din niya.
Isa pa iyon na hindi niya matanggap. People around him often look at him as dark, cruel, and evil. And when this woman speaks and insults him, he easily gets pricked. Sanay na siya at mas malala pa nga ang inaabot niyang mga insulto at salita, pero sa bibig ng isang ito ay hindi siya masanay at may nasasaling pa rin sa parte ng pagkatao niya. Pera. Pera. Oo, marami kang pera. Saka yun naman ang alam mo, di ba? Pero ano papaikot sa buhay ng tao? Bakit? Nabili ba ng pera mo ang kamatayan ng daddy mo at lahat ng oras mo para sa kanya? How dare you speak to me that way? Umalsa ang boss niya. Marahas itong lumingon matapos na hilahin ang pinto ng sakyan. And how dare you speak to me that way too? Hindi lang ikaw may karapatan na magsalita. Mr. Sconde, kahit mayaman ka, may parte rin kami na mahihirap sa mundong ito. Hindi nga lang dapat tayo magkasama ngayon dahil gabi ka at araw ako. Alam mo kung ano mahirap sa'yo? Pakaramdam mo mag-isa ka kasi ayaw mo naman na lumapit sa iba. At sa tuwing may lumalapit naman sa'yo, inilalayo mo ang sarili mo. It's your choice. So don't give me a shit that you're different. It's your choice to be different. At kapag lumabas ang anak ko, unang-una kong ituturo sa kanya ay makipagkapwa-tao dahil ang totoong makakaramay niya sa buhay, hindi mabibili ng kwarta mo. Inis na pumasok ito sa loob ng kotse at padabog na isinara ang pinto. Govin's chest billowed. He can't believe that someone will have all the courage to tell him those shits. Ang lakas talaga ng loob at kung bakit sa kabila ng inis niya ay mas lalo siyang humahanga sa katangian nito na hindi nagpapatalo. Kahit si Amor na medyo malapit sa kanya hindi kayang magsalita ng ganoon. Lahat ng babae na dumaan sa buhay niya kapag sinigawan niya ay tumitiklop at nagmamakaawa na huwag niyang iwan. Ang Emily na ito ay mukhang pera pero ayaw naman sa kanya. Sinisigawan na siya, ipinagtutulakan pa. He looked back and noticed si Yaya Lerma. Ano na naman? Inis na baling niya sa matanda. Baby Armalite number 2, magpapasyon ka rin ba o kay Homily? Insulto niya at irap ang nakuha niyang sagot galing sa matanda. Ayun ang napapala ng mga masusungit na kagaya mo. Sasabihin ko lang sa'yo na suso ang gustong ulam mamaya ng preso mo. Nalukot ang noon niya. Suso? Anong suso? Kuhol? Snail? Jesus, lalasunin niya bang anak namin? At saan parte na impyerno naman ako kukuha noon? Inis na parang hinalukay ang buong kamalayan niya. He's panicking inside. Ayaw niya ibigay ang hinihingi ni Emily pero parang gusto naman niyang baliktarin ang buong Milky Way para makakuha ng suso. Aba malay ko kung saan. Ikaw naman ang bumintis, di ikaw maghanap. Ikaw ang ama panindigan mo. Hindi kuhol, yung nakukuha sa ilog na mahaba at pinipitpit ang puwet para mahigop kapag luto na. Imporma pa ni Lerma pero tuluyan siyang nadismaya. Holy Christ! Dismayadong sagot niya. He had never seen such creature like that before. Saang ilog? Takang tanong niya ulit sa matanda. Sa Marikina? Ang dumi-dumi dun. Bumuga na siya ng hangin para makontrol ang pagkabwisit. Baka matapos man lang ang pagbubuntis ni Emily, patay na siya sa konsumisyon. Hindi doon. Basta, tanungin mo siya. Nakalimutan ko kung saan. Tumalikod na sa Lerma. Paano ko tatanungin? Galit nga. Parang baril ang bibig. Daldal ng daldal. Paano ang sungit mo naman? Ang daldal mo na rin ngayon. Di mo ba napapansin? Yun nga lang, tumabil ka nga. Ang sama naman ng mga lumalabas sa bunganga mo. Ang ganda ng labi mo. Ang ganda ng ngipin mo. Ang mga salita naman ay halos makamatay ng tao. Ay, ewan, Gavin. Oo na, Yaya. Tumahimik ka na. Nilayasan niya ang matanda na walang paalam. Bastos ka talagang bata. Hala, humanap ka ng kuhol at kapag hindi, bungal ang magiging anak mo. Nito pero hindi niya pinansin. That's what he's so worried about. Kapag binitbit niya ang pamilya ni Emily sa bahay niya, baka magpakamatay na talaga siya sa dami ng bibig na mananermon sa kanya. 2 Armalite nga lang nakukulili na siya. 5 pa ba? Bungal na magiging anak ko? Of course, wala namang ngipin ng baby kaya bungal. Boss, backup? Tanong ni Greg habang naninigarilyo sa may kalayuan. No need to. I can manage. Tango niya sa tauhan. Si Greg lang palang hindi parang Armalite ang bibig kung makipag-usap sa kanya at si Rebecca. Oo, si Rebecca kasi pipi.
Naiiling na sumakay siya sa kotse at katakot-takot na irap ang inabot niya. Walang imik na pinaandar niya ang sakyan at inalabas sa bakuran. Kaya lang bago man lang makalabas ng subdivision ay parang inabot siya ng panggigigil nang maalala niya ang kapatid ni Emily na sobrang taba na bata. Ganon din kaya ang maging anak niya ka-cute? Kapag hindi ako bumili ng kuhol, baka mabungi ang baby ko. Gavin pulled the car over. Walang pasintabi na yumukod siya at isunubsob ang mukha sa tiyan ni Emily. Daddy will buy you snail. Bulong niya sa tiyan ng dalaga at hinalikan pa niya bago siya umupo ng maayos. She looked so shocked but Gavin never paid attention to Emily's reaction. Where can I find that snail? Hindi ka ba malalason kapag kumain ka noon? May bahid na pag-aalala ang tono niya. Sa tingin mo naman papatayin ko ang sarili kong anak. Paangil pa rin ang sagot nito sa kanya kaya kinontrol niya ang inis. Okay, fine. We'll find it after the check-up. Saan ba nakakakuha nun? Kalmado pa rin na sagot niya. Nakakasagot ka naman pala ng hindi pagalit. Lagi ka nalang high blood. Emily pouts. He gazed at her for a while. So wet market? Wet market? Dismayadong tanong niya. Aabutin ako ng 100 taon para makahanap ng kuhol doon. Sa bukid na lang. Sagot niya pero saan bukid naman? Wala namang kabukiran sa Manila. Sa probinsya meron. Hindi naman kuhol ang sinasabi ko. Basta, may alam ako. Doon kay Lupe na kaibigan ko. Nagtitinda iyon ng ganoon. Sagot nito na parang ang sama-sama pa ng loob. Pa-baby din pala ito kung minsan. Mukhang baby pero hindi niyo makakalimutan ang walang hiyang lalaking kumuha ng litrato dito kanina na parang ang mukha ng lalaking iyon ang gusto niyang burahin sa mundo at hindi ang magandang stolen shot kay Emily. Finders keepers. There's no way he'll expose her to his world. He'll keep her only for his eyes. Sa sama na ugali niya, malamang na kapag nakasumpong ito ng mapera na businessman at mabait, baka layasan siya nito. Doon pala nga sa Brent na iyon ay dehado na siya. Paano pa sa iba? We have to come home before 6 o'clock p.m. May pupuntahan pa ako. Anya rito na tumingin bigla sa kanya. Sa party? She blankly asked. Tumango naman siya. Emily nods and looks away. Halika na, baka matagalan kang hanapin si Lupe kasi 30 minutes ka pang magmamaneho para makarating doon sa palengke. Tapos uuwi pa. Tumingin ito ulit sa kanya. Sino kasama mo? Hisay. Ikaw sana, kaya lang ayokong i-display ka. Anya sa isip. Alone. Sagot niya. Langya, hindi niya pala yata kaya na may kasama doon na iba kahit ayaw ni Emily sa kanya. At mas gusto ang professor na iyon. Babawiin na lang niya ang dinner date kay Sheena. He can't bear to date another woman though he's forbidding himself from falling in love with Emily. He can attend the party all alone and he'll stand out all alone. Hindi niya kailangan ng kadate doon dahil ang babaeng gusto niyang kadate ay katabi niya ngayon. He's just too selfish not to let the whole world see how beautiful she is. Sige, bilisan na lang natin para makauwi na. Saka kapag gumawa ka ng kasunduan, baka naman pwede mong usama doon na bawat isang salita na sigaw mo sa akin ay may bayad na 10,000. 10,000? Gulat na tanong niya. Are you planning to steal my entire bank accounts from me? Humagik-hik si Emily. Kaya nga may deal. At paano naman ako kapag tinatarayan mo? Yung bibig mo na mala-armalite kung pumutak. What's the deal? Umirap ito at humalukip-kip. No deal, because I basically say what I just see. Take it o itatakas ko si baby. Parang nahilo siya sa kadayaan ni Emily. Kung ayaw mong patirahin ng mga magulang ko sa mansyon mo, doon na lang ako sa deal na hindi mo na ako susungitan at tatalikod ka na lang kapag hindi mo gusto mga sinasabi ko. Paglilinaw pa nito. Kurt, hindi kaya parati na lang siyang nakatalikod kapag ganoon? Sa lahat naman ng oras ay antaray nito at palaban ng gusto. Hindi ako tatalikod. He smirks. Napalunok si Emily sa ngisi niya. Ano? Palilibrihin mo ako ng isang round. His grin widens. Natahimik ang dalaga at naitago ang mga labi na noon lang niya napansin na kaya pala parang lalong ang ganda dahil may candy pink na lipstick at baluktot lalo ang mga pilik mata. Tapos inaaway-away lang niya. Paano ang kulit naman kasi at parang parrot na tabil ng tabil.
Gavin lifted his brows but Emily remained silent, as if thinking of a better plan how to escape his explicit remark. Pakurap-kurap ito sa kanya na akala yata ay madadala siya sa maganda nitong mga mata. No, you've lost your tongue. Eh di natahimik ka. Finally, take it or take it. Tahimik na nakahabol ng tingin sa Emily kay Gavin nang bumaba ito sa kotse para pumasok sa palengke. Kagagaling lang nila sa OB gynae at natuwa siya sa response ni Gavin sa mga personal na tanong. Lahat nito, sinalo at walang pangingimi na idineklara na ito ang ama ng batang dinadala niya. And she felt happy for their baby. Gavin may not be as good as what she thinks but no wonder he'll become a good father. Hindi siya nito iniwan sa loob ng klinik at nakatanga sa monitor ng sonogram machine at walang kakurap-kurap. Nakanganga sa doktor tungkol sa lahat ng mga sinasabi at nang lumabas siya, pagkatapos na gumamit ng banyo ay nababasa na ito ng baby book at parang hangal na nakangiti. Marahan siyang bumaba at sumunod sa binata at gulat ito ng kalabitin niya. I told you to stay inside the car. Bulong ni Gavin sa kanya. Paano na hindi siya susunod parang aang-aang ang binata na patingin-tingin sa paligid na hinahakot yata lahat ng mga mata ng tao. Wala ka dito kung hindi kita sinamahan. Sa itsura mong yan, ewan ko kung kailan ka huling tumuntong sa palengke. Nangingiti na tiningala niya ito. Ganda, alimango. Alok sa kanya na isang tendero at sa pagkagulat niya ay hinawakan ni Gavin ang kamay niya at iniyakap sa sarili nitong braso. Mamaya kuya, babalik ako. Ani naman niya na may ngiti pa. I've never been in this kind of place ever since the day I was born. At bawasan mo ang kangingiti mo sa tao. Ayoko may nginingitaan kang iba. Napanganga siya. Ano namang masama na umiti siya? Mag-aaway na naman ba sila dahil lang sa lecheng ngiti niya? Ay naku, hindi mo maiaalis yan. Dati akong tendera dito at malamang na dito rin ang bagsak ko kapag pinauwi mo na ako. Kukuha ko ng pwesto dito. Mahal lang kasi masyado. Pangarap namin ni nanay iyon at sabi ko nga, patitigilin ko na si Chang sa pagbibenta ng aliw at gagawin ko na lang na tindera ng mga prutas, gulay o kaya ay karne. Kwento naman niya habang naglalakad sila at ito naman ay paikot-ikot ang mga mata sa paligid. Then, why not buy a supermarket? Pwede ka rin daw magtinda ng prutas at gulay. Or meat shop, perhaps. Nito na parang wala sa sarili. Para ka namang syunga. Napakamot sa Emily. What's syunga? Tanga. Napatingin sa kanya si Gavin at kinagat ang labi kaya humagikik siya. You're starting again. Baka gusto mong bilhin ko isang pwesto rito at isahan kita ngayon mismo. You're being sassy again. Hoy, wala ko sinabi na kung ano. Tinanong mo ako kung ano yung syunga. Natural, sinagot kita. Depensa naman niya. Di ka kasi nakikinig. Sabi ko nga diba mahal ang pwesto dito sa palengke at hindi namin kaya. Supermarket pa kaya ang bilhin ko? Baka naman patay na ako sa kakatihaya ako sa harap mo. Wala pa akong pambili ng supermarket. Parang ngumiti ito ng konti. Magkano ba ang pwesto dito? Tumingin ito ulit sa paligid. 350,000. Isang mesa lang. Tapos yung kapital hindi pa kasama. Malay mo makaipon ako. Di bibilin ko na para kay nanay at sa mga tiya ko. Kibit balikat niya. You can buy it. You'll have 500,000 later. You can lend 300,000 for starting capital. Tila baliwalang sagot din ito. Padaan! Padaan! Sigaw na isang lalaki na may pasan ng 2 sako ng bigas. Gavin instantly cut her and covered her head using his arm. Hindi gustong kiligin ni Emily pero kusa siyang umiti at parang umigting ang pintig ng puso niya. He's a gentleman, just so autocratic and atrocious. Binalwala niya ang nararamdaman at itinuloy na lang ang pag-uusap nila nang makalagpas ang lalaking dumaan. Saan naman ako mangungutang? Sa Bombay? 5-6? Lugi pa sa kapital. Tapos pautangin pa akong pilit ng panty na mabilis mapunit. Kung sa bagay, ganoon naman ang panty ko noon hindi mo pa ako binibilhan ng mga lace at labas ang pisngi ng puwet. Anya na lang. Nagkatinginan silang dalawa at kahit na nakatago ang mga mata nito sa suot ng sunglass ay parang nahiya din siya bigla sa kanyang sinabi. Baka na lang din sabihin nito na nagpapaawa siya kahit na basta na lang din naman iyon lumalabas sa bibig niya. Ang daldal naman kasi niya. Gavin just nodded a bit and painted an oblivious smile. Of course not. I can lend you some. Count it as an advance payment for your success service.
Jesus, ilang rounds ba iyon? Parang nasa ulian siya sa hiya na naramdaman. Ayoko nga. Mamaya niyan matanggal ng matres ko. Kuawa naman si baby. Napalabi siya at ang lakas-lakas ng tawa ni Gavi na parang nagpatigil sa lahat ng tao doon. Pangatlong beses na itong tumawa. Bilang na bilang niya. Kagabi unang beses din na nakita niyang umiyak. Of course, we'll do it slowly. Sagot nito matapos na tumawa. Biglang uminit ang pisngi niya. Nasa palengke sila pero yun ang pinag-uusapan nila. Balahura na yata silang dalawa. Parehas na ang manyak. Huwag na nga natin yung pag-usapan. Bilisan mo na at baka umuwi na si Lupe. Halos silahin niya si Gavin sa braso para lang matapos na ang penitensya nito na para mga butil ng bigas ang pawis sa leeg at noo. Kawawa naman. Ang akala naman kasi niya ay ang yaya Lermania ang mamamalengke. Hindi pala at naobliga naman ang isa na pumasok sa maingay at mabantot na pamilihang bayan. At na-appreciate niya naman ng husto ang ginagawa nito. Kahit na sinisigaw-sigawan siya at iniinsulto kanina ay parang nakabawi na naman kahit na paano. If I were to ask you, Emily, alin ang mas pipiliin ng babae? Ang lalaking malamya na parang hindi makabasag pinggan o lalaking matapang? Biglang tanong nito kaya napalingon siya. Bakit? Depende sa babae kung anong tipo niya lalaki. Sagot niya. If you were to choose. Seryosong tanong nito sa kanya. Ah? Yung katulad ni Prof. Pogi. Tahasang sagot niya saka ito hinila ulit. Hindi naman ito umimika at tahimik na sumunod na lang. Lupe! Lupe! Sigaw niya sa kababata na nasa may isang sulok ng palengke. Kaagad iyon na tumingin nang kumuway siya pero nangunot ang noo. Bilis, bossing! Anya kay Gabi na parang nawalan na ng dila at ang kunat ng hilahin. Lupe! Ngumisi siya sa kaibigan at buong pagkamis na niyakap iyon. Uy, Mas! Bakit ka ba nangyayakap ka? Babaho ako, ano ba? Hindi kita kilala. Mataray na irap noon sa kanya. Negra naman. Ito ang babaeng nakita niya sa sagingan noon pero hindi naman nagbago ang tingin niya rito. Kahit na nakikipag-sex sa lalaking asawa na naman ito ngayon. Hindi na nag-aral ang babae at nagtinda na lang habang siya ay iginapang ang sarili. Pagkatapos ng elementary hanggang sa makatungtong na nga siya ng college. Lupe, gaga ka. Ako to si Emily. Pakilala ni Emily sa sarili kaya nanlaki ang mga mata ni Lupe. Emily? Diyos mo, ikaw nga. Bakit kaya ganda mo, Day? Hindi kita nakilala. Bakit may... Tumingin na yun kay Gavin at tumirik ang mga mata. Kapogi ng nobyo mo, Day. Diyos mo, Day. Natutup noon ang mga pisngi. Lumingon siya kay Gavin at bumulong. Ngitian mo naman. Mabait naman yan, sige na. Inalog niya ito sa bawang. Gavin lightly sighed. He had granted her request. Hugoy mo. Mamamatay ako sa kapuguyan ng nobyo mo. Umakto si Lupe na napasandal sa pader at napakapit pa, kaya napahagikik naman siya.